Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kapatid. Ngayon po ay mapapanood natin yung mga maanghang at malulupit na banat nitong si Aling Marie dito po kay Senate President Chis Escudero. Ito po ay patungkol sa usaping impeachment laban kay Vice President na si Inday Sara Duterte, na kung bakit daw ay pinapatagal pa ni Senate President Chis Escudero ang pagsisimula ng impeachment trial sa Senado. Ayan, panoorin po natin yung mga banat ni Aling Marie dito po kay Senator Chis Escudero. Ito po mga idol. Naman ko po na magkakaroon ng malaking rally para dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ito po. At ito nga po ay pagkakaisa ng mamamayang Pilipino para kay Chis Escudero. Sapagkat tila inaantala talaga ni Chis Escudero. Hindi po dahilan na sila ay recess, hindi dahilan na sila ay bakasyon para hindi nila talakayin ito. Maaari po itong gawin ng isang taong sincere sa kanilang trabaho, lalo na nga kung ganitong ang kalaban ay ang mamamayang Pilipino ng isang politiko na ini-impeach. Ano po? Sinabi nga ni Escudero na walang pro at walang antay na pwedeng magbadali sa kanila. Para sabihin ko sa iyo, Chis Escudero, dati hanga ako sa iyo nung mga panahon na magkakasama kayo ni Vice President Binay. Pero ngayon, ipinakikita mo, no, na hindi tama ang ginagawa mong pagpigil sa impeachment ni Sara Duterte. No? Alam mo, totoo ang sinasabi ni Senador Trillanes, no? Ito ay labanan ng mamamayang Pilipino at ng ini-impeach na politiko na nakaupo sa gobyerno katulad mo. Alam mo, Mr. Escudero, baka bukas makalawa sa kapipigil mo dyan sa impeachment ni Sara Duterte, baka pati ikaw ay ma-impeach na. No? Ikaw ang Senate President kung kaya't ikaw talaga ang may hawak ng bola. Pero, dapat gawin mo ang nararapat sa lalong madaling panahon sapagkat walang nakakasiguro pagdating ng matapos ang eleksyon ay mai-impeach o hindi si Sara Duterte. Kung kaya't, sa ayaw at sa gusto mo, bilang sinusweldohan ka ng mamamayang Pilipino, gampanan mo ang trabaho mo. Pag sinabi ng mamamayang Pilipino na aksyonan mo ang impeachment kay Sara Duterte, aksyonan mo. Dahil hindi tama na ipagmamalaki mo na sasabihin mo na anti or pro-impeachment ay walang magagawa sa'yo. May magagawa ang taong bayan, lalo na ang mga pro-impeachment. No? Sapagkat malala na nangyayari sa bansang ito. Tingnan mo, ini-impeach na ang anak, pero ang ama ay nakakapagbanta pa na papatayin ang mga senador para makasingit sila at makapasok sila. Tama ba ang mga naririnig mo? Dapat mo pa bang patagalin ang impeachment ni Sara Duterte? Huwag mo hintayin na pati ikaw ay ma-impeach. Kung kaya, desisyonan mo sa lalong madaling panahon. Subalit, nababalita nga na kikilos ka na. Pwes, kumilos ka na hanggat maaga. Dahil hindi na rin talaga kami makakapaghintay na intayin pa ang June o ang pagkatapos ng speech ng SONA ni Marcos. Hindi po pwede yung mga salita nyong yan. Sinisweldohan namin kayo. Ituloy nyo ang trabaho nyo. Meron kayong recess o wala, may bakasyon kayo o wala, ituloy nyo ang trabaho nyo sapagkat sinisweldohan namin kayo ng buo. Okay? Hindi ka pwedeng pumalag o hindi ka pwedeng tumanggi sapagkat sinisweldohan ka namin ng buo. Walang recess at walang bakasyon ang pampasweldo namin sa'yo. Tuloy ang trabaho ng mamamayang Pilipino para makapag-ipon, magkapondo na ipampapasweldo sa inyo. Kaya magtrabaho ka, wala kaming pakialam kay recess kung bakasyon mo, wala kaming pakialam. Desisyonan mo ang dapat desisyonan, gawin mo ang dapat gawin, gampanan mo ang trabaho nyo sapagkat sa taong naghahanap buhay
para magbigay ng pondo sa bayan, walang recess at walang bakasyon. Pwes, iniintay namin ang iyong desisyon. Ituloy nyo na ang impeachment kay Sara Duterte para wala na kayong maririnig sa taong bayan at wala nang maging problema pa sa mga susunod na buwan. Yung magagawa nyo ngayon, gawin nyo na ngayon. At yung magagawa nyo sa kinabukasan at pagdating ng panahon, panibagong pagtatrabaho yon. Ano ba kinatatakot mo? Natatakot ka ba na mawawala ka sa pwesto pag tinuluyan ng ma-impeach si Sara Duterte? Bakit ka natatakot? Kami ang nagpapasweldo sa'yo, hindi si Duterte. Kaya ang dapat mong sundin, ang mamamayang Pilipino at ang mga naghain ng impeachment. Dahil hindi lang mamamayang Pilipino o hindi lang yung mga naghain ng impeachment ang makakalaban mo. Bagkos ang buong bayan ang makakalaban mo sapagkat lahat halos ng buong bayan ay pro-impeachment. Kaya pwede ba, Mr. Escudero? Wala ka naman sakit para pahalagahan ng mga recess ang mga bakasyon nyo. Nagtrabaho kayo ng matagal. Ngayon mo lang ipinagdidiinan ang recess at ang bakasyon nyo. Wala naman kayo nagawa. Ito lang impeachment ang inaasahan namin na magagawa ninyo ngayon para sa bayan, para sa kapakanan ng mamamayan. Wes, yan na ang sinasabi namin sa'yo, Mr. Escudero, Senate President of the government. Gawin nyo ang trabaho nyo, tumbasan nyo ng pagpapagod ang mga pinapasweldo sa inyo. Mamili ka, si Duterte o ang taong bayan? Yan ang aking katanungan. Huwag ka ma-offend. Karapatan naming magsalita. Karapatan naming sabihin sa'yo ang aming nararamdaman. Kasi nagsasanhi na ng kaguluhan ang impeachment ni Sara Duterte. Ang matitino ay nasisira na ng dahil dyan sa impeachment ni Sara Duterte na pinatatagal-tagal mo pa, na iniipit-ipit mo pa. Tigilan mo kami, Escudero. Okay po. So ayan po mga idol, napanood at napakinggan po ninyo yung malulupit na banat nitong si Aling Marie dito po kay Senate President Chis Escudero. Ayan, abangan po ninyo yung magiging sagot ni Chis Escudero kung meron man. Kaya kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe na po kayo sa aking channel at pindutin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga reaction video. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayo palagi mga idol. Salamat po.